Naluha ang gurong Amerikano sa kanyang field trip sa Pilipinas. Ma'am, totoo po ba na utang ng Pilipinas sa Amerika ang pag-unlad nito? Napatigil ang gurong may 20 taon ng karanasan sa pagtuturo ng kasaysayan sa matalas na tanong ng isa sa 150 estudyante mula sa St. Francis High School sa New York. 40 minuto pa lamang sila sa Pilipinas, ngunit ang lahat ng kanyang pagmamalaki bilang isang Amerikano ay biglang nagkalamat. Ang 3 minutong video ng isang eksena sa MRT ng Maynila na basta na lamang niya na i-post ay umabot sa 5 milyong views sa loob lamang ng isang gabi at yumanig sa buong Amerika. Ito ba ang totoong itsura ng Pilipinas na mababa ang tingin natin? Nakakahiya ang ating kayabangan. Bumaha ang mga komento ng mga Amerikanong puno ng pagkadismaya sa sarili at ang pambansang himpilan ng telebisyon ay agad na bumuo ng isang emergency discussion program. Paano nga ba winasak ng isang video mula sa isang school trip sa Pilipinas ang ilusyon ng 330 milyong Amerikano? Ngayon, malalaman natin ang lahat. Ako si Sarah Miller. Nagtuturo ako ng kasaysayan sa St. Francis High School sa New York. Ang lahat ay nagsimula noong tagsibol ng nakaraang taon sa faculty meeting. Ang destinasyon ng field trip ng mga second-year students ngayong taon ay napagdesisyonan na Manila, Pilipinas. Sa anunsyo ng aming department head, agad akong nagtaas ng kamay. Paumanhin po, ngunit nais kong hilingin na pag-isipan itong muli. Mayroon po bang sapat na dahilan para pumunta sa Pilipinas ang ating mga estudyante? Kung halagang pang-edukasyon ang pag-uusapan, hindi po ba't mas maganda ang Europa o Washington DC? Sumang-ayon ang ilang guro sa aking opinyon, ngunit matigas ang aming principal. Panahon na ng globalisasyon. Dapat nating ipakita sa mga estudyante ang mas malawak na mundo. Lalo na't mahalagang maunawaan nila ang isang bansang may malaking kaugnayan sa atin sa kabilang panig ng Pasipiko. Labag man sa aking kalooban, wala na akong mahanap na dahilan para tumutol. Bilang assistant homeroom teacher ng second year, kailangan kong samahan ang 150 estudyante. Nang gabing iyon, habang naghahapunan sa bahay, may ibinabang baul ang aking asawa mula sa ikalawang palapag. Honey, hindi ba't sa lolo mo ito? Nakita ko lang habang nag-aayos sa bodega. Isang lumang baul na gawa sa katad. Pamana ito ng lolo kong pumanaw 10 taon na ang nakalilipas. Dahan-dahan ko itong binuksan. Puno ito ng mga lumang litrato at isang talaarawan. Binuklat ko ang album at nakita ang isang itim at puting larawan. Ang aking lolo noong kabataan niya, nakasuot ng unipormeng militar. Ngunit ang lugar sa likod niya ay hindi pamilyar. Sa likod ng litrato, may maliit na sulat, 1907. Maynila. Sa harap ng headquarters ng Philippine Constabulary. Biglang kumabog ang puso ko. Ngayon ko lang nalaman na nakapunta pala sa Pilipinas ang lolo ko. Ang sabi lang ng mga kamag-anak namin ay nasa Europa siya noong panahon ng digmaan. Nanginginig ang kamay na binuksan ko ang talaarawan. Nakita ko ang malinis na sulat kamay ng aking lolo. Isang pinagpalang lupain ng Pilipinas. Sagrado nating tungkulin bilang mga Amerikano na bigyan sila ng sibilisasyon at demokrasya. Balang araw, pasasalamatan din nila tayo. Nagsimulang manginig ang aking mga kamay. Bilang isang guro ng kasaysayan, alam ko ang tungkol sa pananakop ng Amerika sa Pilipinas. Ngunit iyon ay laging kwento lamang sa libro. Hindi ko akalain na naging bahagi pala nito ang sarili kong lolo. Binuklat ko ang susunod na pahina. Isang entry mula 1908. Nagsimula na ang aking tungkulin sa Fort Santiago. Marami sa mga bilanggo ay mga subversibo. Ngunit sa pamamagitan ng mahigpit na edukasyon, sila rin ay magiging mga mamamayan ng demokrasya. John Miller, simula ngayon, ay gaganap sa responsibilidad bilang hepe ng seksyon ng interogasyon. John Miller, pangalan ng lolo ko. Hepe ng interogasyon, hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Sa kasaysayang itinuturo ko sa loob ng 20 taon, ano kayang naging papel ng lolo ko? Kinabukasan, may orientation para sa field trip sa eskwelahan. Maraming magulang ang dumalo. Isang ina ang nagtanong, "Ma'am, ligtas po ba sa Pilipinas? Narinig ko po na may anti-American sentiment pa rin daw doon." Sinagot ko siya gamit ang inihanda kong sagot. "Huwag po kayong mag-alala, ligtas naman po sa mga lugar na panturista at malaki na rin ang ipinag-unlad ng Pilipinas." Higit sa lahat, ito ay isang magandang pagkakataon para maunawaan ng mga estudyante ang kasaysayan sa tamang paraan. Ang tamang kasaysayan. Hindi ko alam kung bakit biglang bumigat ang mga salitang lumabas sa aking bibig. Isa namang ama ang nagtanong, "Pero bakit sa Pilipinas pa? Hindi ba't mas may halagang pang-edukasyon ang Europa o South America?"
Biglang pumasok sa isip ko ang tala-arawan ng lolo ko, ngunit nagkunwari akong walang alam at sumagot. Mahalaga pong unawain natin ang mga bansang malapit sa atin, lalo na ang mga bansang kabahagi natin sa kasaysayan. Kabahagi natin sa kasaysayan. Ang bigat ng mga salitang iyon ay dumagan sa aking dibdib. Pagkatapos ng meeting, bumalik ako sa faculty room. Nakapatong sa aking mesa ang itinerary ng field trip. Malacañang Palace, Intramuros, Fort Santiago, National Museum of the Philippines. Fort Santiago, ang lugar kung saan nagtrabaho ang lolo ko. Kailangan kong pumunta doon. Bigla akong kinabahan. Ano kaya ang matutuklasan ko roon? Ano ang sasabihin ko sa harap ng mga estudyante? Ngunit hindi ko ito matatakasan. Bilang assistant homeroom teacher at guro ng kasaysayan, kailangan kong pumunta. Isang linggo bago ang pag-alis, nagbigay ako ng paunang lecture sa mga estudyante. Class, ang Pilipinas ay isang bansang may malalim na ugnayan sa ating kasaysayan. Siyempre, may mga malulungkot na panahon, ngunit malaki rin ang ating naiambag sa pagtatatag ng demokrasya sa kanila. Sa biyaheng ito, sana ay tingnan ninyo ang kasaysayan ng may balanseng pananaw. Isang babaeng estudyante ang nagtaas ng kamay. Ma'am, pero bakit may mga Pilipinong galit sa mga Amerikano? Hindi po ba't tinulungan natin sila? Natigilan ako. Dapat ko bang sagutin ayon sa lagi kong itinuturo? Isa iyang komplikadong tanong. Sa biyaheng ito, tingnan natin, damhin at pag-isipan ng direkta, isang malabong sagot. Ngunit iyon na ang pinakamahusay na nagawa ko. Gabi, bago kami umalis, muli kong binuksan ang tala-arawan ng lolo ko. Napahinto ako sa isang entry noong 1946 nang bumalik siya doon sandali pagkatapos ng ikalawang digmaang pandaigdig na kamit na nila ang kasarinlan. Kailangan ko nang lisanin ang Pilipinas, ngunit balang araw, malalaman din nila kung gaano karami ang ginawa natin para sa kanila, kung gaano sila mahihirapan kung wala tayo. Mukhang hanggang sa huli, naniniwala ang lolo ko na tama siya. Isinara ko ang tala-arawan at inimpake ang aking mga gamit. Pasaporte, kamera at isang lihim na pasan sa isang sulok ng aking puso. Kinaumagahan ng pag-alis, nagtipon kami sa airport. Tuwang-tuwa ang 150 estudyante. Karamihan sa kanila ay unang beses sa Pilipinas. Kinuha ko ang mikropono. Okay class, simula ngayon, 4 na gabi at 5 araw tayong maglalakbay sa Pilipinas. Tandaan natin na kinakatawan natin ang Amerika, kaya dapat tayong kumilos ng may dignidad. Lalo na sa mga makasaysayang lugar, maging mas maingat tayo. Isang lalaking estudyante ang sumigaw. Ma'am, makikita po ba natin si Manny Pacquiao? Nagtawanan ang mga estudyante. Pilit din akong ngumiti. Sa kasamaang palad, malamang hindi. Pero makikita ninyo ang tunay na Pilipinas. Ang tunay na Pilipinas? Ano nga ba ang totoo? Sa eroplano, muli kong binasa ang mga materyales na inihanda ko para sa mga estudyante. Isang buod ng kasaysayan ng ugnayang Pilipino-Amerikano. Ang lagi kong itinuturong nilalaman. Naging leader ng mundo ang Amerika. Ang pananakop sa Pilipinas ay para sa pagpapalaganap ng sibilisasyon at demokrasya at nagpakilala tayo ng pampublikong sistema ng edukasyon, kalusugan at pamahalaan. Siyempre, may ilang masasakit na polisiya, ngunit sa kabuuan, nakatulong ito sa pag-unlad ng Pilipinas. Tiningnan ng katabi kong guro ang aking mga materyales at sinabing, "Ang sipag mo talaga, Miss Miller." Ako, mag-enjoy lang sa tour. Bilang guro ng kasaysayan, kailangan kong itanim sa mga estudyante ang tamang pananaw. Ang tamang pananaw. Bakit parang hindi ako komportable habang sinasabi ang mga salitang iyon? Pagkatapos ng mahigit 10 oras, dumating kami sa NAIA. Paglabas pa lang ng immigration gate, napatigil ako. Mas malaki at masigla ang paliparan kaysa sa inaasahan ko. Mataas ang kisame at kumikinang ang sahig na marmol. Mas moderno pa sa ilang airport sa New York. Isang estudyante ang namangha. Wow ma'am, ito po ba talaga ang Pilipinas? Parang nasa ibang mundo. Nagulat ako ngunit mahinahon kong sinagot. Ang airport kasi ang mukha ng isang bansa kaya espesyal ang pag-aalaga rito. Iba siguro ang itsura ng mga tunay na kalye. Ngunit ang tanawin mula sa airport patungong Maynila ay lubusang sumira sa aking mga inaasahan. Ang mga skyway ay maayos at sa magkabilang gilid ay walang katapusang hanay ng mga nagtataasang gusali. Habang papalapit kami sa sentro ng lungsod, lalo akong namangha. Ipinagmamalaking ipinaliwanag ng aming tour guide. Ito po ang sentro ng Metro Manila. Isa sa pinakamalalaking lungsod sa mundo at sentro ng ekonomiya. Isang babaeng estudyante ang sumigaw. Ma'am, parang mas maunlad pa ito kaysa sa New York.
Hindi ako makasagot. Napakalayo nito sa Pilipinas na alam ko at itinuturo ko. Pagdating sa hotel, ibinaba namin ang aming mga gamit at tumuloy sa aming unang destinasyon, ang Intramuros. Sa harap ng mga pader, tinipon ko ang mga estudyante. Class, ang lugar na ito ang sentro ng kapangyarihan noong panahon ng mga Espanyol. Pagkatapos ng digmaang Pilipino-Amerikano, dito rin itinayo ang headquarters ng ating militar. Isang lalaking estudyante ang nagtanong, bakit po dito nila itinayo ang headquarters? Para mas maging episyente ang pamamahala, isang kasinungalingan. Ang totoo ay para kontrolin ang simbolo ng kapangyarihan ng Pilipinas, ngunit hindi ko iyon masabi. Habang naglalakad kami sa Intramuros, pinagmamasdan kami ng mga turistang Pilipino. Tila napansin nilang grupo kami ng mga estudyanteng Amerikano, ngunit nakakagulat, walang masasamang tingin. Sa halip, isang matandang babae ang lumapit at nagsalita sa Ingles. Welcome American students, enjoy your stay in the Philippines. Nagulat ang mga estudyante. Ganoon din ako. Sabi nila'y malakas ang anti-American sentiment dito. Sa harap ng Fort Santiago, ipinaliwanag ng guide, ito po ay isang napakahalagang simbolo ng kasaysayan. Maraming gusali ang nasira noong digmaan, ngunit muli itong itinayo. Isang estudyante ang tahimik na nagtanong sa akin, Ma'am, tayo po ba ang bumbarito? Naging depensibo ang aking tono. Iyon ay isang estratehikong hakbang para matapos ang digmaan. Naramdaman siguro ng mga estudyante kung gaano kapilit ang aking sagot. Umalis kami sa Intramuros para mananghalian. Sa restaurant, may isa pang sorpresa. Ang waiter na kumuha ng aming order ay matatas mag-Ingles. Nang tanungin namin, isa pala siyang college student na nagpa-part-time at nagme-major sa English. Bakit ka nag-aaral ng Ingles? Gusto ko po kasi ang kulturang Amerikano, lalo na ang mga pelikula. At naniniwala po ako na sa hinaharap, mas gaganda pa ang ugnayan ng Pilipinas at Amerika. Naging komplikado ang pakiramdam ko sa masayang mukha ng binatang iyon. Paano sila nagiging ganito kabait kahit alam nila ang ginawa natin sa nakaraan? Pagkatapos kumain, pumunta kami sa BGC. Buhay na buhay ang mga kalye at malilinis ang mga tindahan. Marami ring mga American brands. Masayang namili ang mga estudyante. Naglakad-lakad ako habang nagmamasid. Ang pananamit, ekspresyon at kilos ng mga tao lahat ay mukhang sibilisado at may kaya. Wala kahit saan ang imahe ng isang bansang mahirap at atrasado na nasa isip ko. Gabi na nang bumalik kami sa hotel. Nagkaroon kami ng oras para pag-usapan ang araw. Kumusta ang araw ninyo? Nagunahan ang mga estudyante sa pagsagot. Mas maunlad pala kaysa sa inaakala namin. Ang babait ng mga tao, ang sarap ng pagkain. Isang babaeng estudyante ang maingat na nagsabi, Ma'am, kung ganito kaunlad ang Pilipinas, totoo po bang dahil sa tulong natin kaya sila nagkaganito? Biglang tumahimik ang lahat. Nakatuon sa akin ang lahat ng mga mata. Sumagot ako gaya ng dati. Siyempre, mayroon ding pagsisikap ang mga Pilipino, ngunit hindi maikakaila na ang infrastrukturang itinayo natin pagkatapos ng digmaan ang naging pundasyon. Ngunit habang sinasabi ko iyon, hindi ako sigurado. Ang Pilipinas na nakita ko ngayon ay mayroong isang bagay na hindi maipaliwanag ng infrastruktura lamang. Nang gabing iyon, nakahiga ako sa kama at nakatitig sa kisame. Bukas, pupunta kami sa Fort Santiago, ang lugar kung saan nagtrabaho ang lolo ko. Ano kaya ang makikita ko roon? At ano ang dapat kong sabihin sa mga estudyante? Lumalaki ang aking kaba. Pakiramdam ko'y nayayanig ang lahat ng aking pinaniniwalaan. Kinaumagahan ng ikalawang araw, pumunta kami sa Quiapo. Habang naglalakad kami sa mga kalye nito, may isang matandang babae na nakaupo sa isang bangko, nakasuot ng simpleng bestida. Nang makita niya ang aming grupo, bahagya siyang ngumiti. Sa sandaling iyon, isang estudyante ang aksidenteng natumba sa harap niya. Agad siyang tinulungan ng matanda at sinabi sa Ingles, Are you okay? Hindi ka ba nasaktan? Nagulat kaming lahat. Perpekto ang kanyang Ingles. Lola, ang galing niyo pong mag-Ingles. Malungkot na ngumiti ang matanda. Natutunan ko noong bata pa ako, sa pilitan. Noong mga panahong iyon, pinagbabawalan kaming magsalita ng Tagalog sa eskwelahan. Biglang bumigat ang hangin. Naging alanganin ang mga estudyante. Ako rin ay natigilan. Isang babaeng estudyante ang maingat na nagtanong, Kahit po ganoon, ang bait ninyo pa rin sa amin. Hinawakan ng matanda ang kamay ng estudyante. Ano namang kasalanan ninyo? Ang nakaraan ay nakaraan. Kayo ang hinaharap, ako'y 82 na. Ipinanganak ako noong panahon ng mga Amerikano. Ang tatay ko ay isang nasyonalista.
Kinuha siya at dinala sa Fort Santiago. Hindi na siya nakabalik. Dumagundong ang dibdib ko. Fort Santiago, ang lugar kung saan nagtrabaho ang lolo ko. Nagpatuloy ang matanda. Pagkatapos ng digmaan, sabi ng nanay ko, huwag daw akong magtanim ng galit. Ang galit ay magbubunga lang ng panibagong galit. Kaya hindi ako galit sa Amerika. Ang kasaysayan lang ang hindi ko kinakalimutan. Isang lalaking estudyante ang nagtanong, Lola, ano po ang masasabi ninyo sa sinasabing tinulungan ng Amerika ang Pilipinas? Sandaling natahimik ang matanda at mahinang sinabi, ano ba ang ibig sabihin ng tulong? Paano kung may pumasok sa bahay ninyo nang walang pahintulot, pinalitan ang lahat ng gamit ninyo at sinabing dapat kayong magpasalamat? Matutuwa ka ba? Napipi ang estudyante. Tumayo ang matanda. Ikaw ang guro, hindi ba? Ituro mo sa mga bata ang katotohanan. Walang galit, walang pagmamalabis, kung ano lang ang totoo. Pagkaalis ng matanda, nagbulungan ang mga estudyante. Ma'am, totoo po ba ang sinabi ni Lola? Iba po sa natutunan natin. Hindi ko alam kung ano ang isasagot. Ang itinuro ko sa loob ng 20 taon ay nagigiba mula sa pundasyon. Ang kasaysayan ay komplikado. Maaaring may iba't ibang pananaw. Ang mahalaga ay maunawaan ang iba't ibang perspektibo. Isang malabong sagot. Ngunit iyon na ang pinakamahusay na magagawa ko. Nang tanghali, nagkakape kami sa isang lumang kapihan. Sa katabing mesa, may mga estudyanteng Pilipino na nagpaplano ng kanilang biyahe sa Amerika. Kailangan nating puntahan ang Disneyland, pati Grand Canyon. Maghanap tayo ng masarap na burger. Tuwang-tuwa sila. Ang mga kabataang Pilipino na inaakala kong may galit sa Amerika ay sabik na sabik sa kanilang biyahe. Isang estudyante ang napansin kami at lumapit. Taga-Amerika po kayo? Wow! Pupunta po kami sa New York next month. Habang kausap sila, napagtanto ko, iba na ang mga kabataan ngayon. Hindi sila nakakulong sa nakaraan at nakatingin sa hinaharap. Hapon, pumunta kami sa pambansang museo. Ipinaliwanag ng guide. Noong panahon ng pananakop, maraming cultural artifacts ang dinala sa Amerika. Marami pa rin ang hindi na ibabalik hanggang ngayon. Isang estudyante ang bumulong sa akin. Ma'am, totoo po ba iyon? Nagnakaw po tayo? Hindi ko na naituloy ang sasabihin kong iyon ay sa pamamagitan ng legal na proseso noon. Dahil ba legal ay tama na? Habang tinitingnan ang magagandang obra, sinabi ng isang babaeng estudyante, Ma'am, napakagandang bansa pala ng Pilipinas. Bakit kaya binomba ng mga ninuno natin ang ganitong lugar? Sa inosenteng tanong na iyon, wala akong maisagot. Gabi na at binisita namin ang isang lumang distrito sa Maynila kung saan nakatayo pa ang mga tradisyonal na bahay. Napakaganda ng lugar sa paglubog ng araw. Sa harap ng isang bahay, isang matandang lalaki ang gumagawa ng maliliit na kahoy na santo. Nang makita kami, kinawayan niya kami. Mga estudyanteng Amerikano, halik kayo, tingnan ninyo. Hindi perpekto ang Ingles niya, ngunit mainit ang kanyang tinig. Namangha ang mga estudyante sa proseso ng pag-ukit. Niregaluhan ng matanda ang isang estudyante. Para sa iyo, souvenir ng biyahe mo sa Pilipinas. Nagpasalamat ang estudyante. Salamat po. Tatanggapin ko po ba ito? Walang bayad iyan. Masaya na ako na may mga kabataang bumibisita sa aming bansa. Tumingin sa akin ang matanda at sinabi, Ma'am, nag-aral din ako sa eskwelahan noong panahon ng mga Amerikano. May mga guro kaming Amerikano. May masama, pero may mabuti rin. Ang kasaysayan ay kasaysayan. Ang tao ay tao. Tumusok sa puso ko ang mga salitang iyon. Ang kasaysayan ay kasaysayan. Ang tao ay tao. Kung ganoon, anong klaseng tao ako? Sa bus pabalik sa hotel, tahimik ang mga estudyante. Marahil ay dahil sa dami ng kanilang nakita at narinig sa buong araw. Sinabi ng isang lalaking estudyante, Ma'am, akala ko galit sa atin ang mga Pilipino, pero lahat sila ay mababait. Oo nga, bakit kaya? Sumagot ang isa pang estudyante. Gaya ng sinabi ni Lola kanina, hindi naman tayo ang gumawa ng nakaraan, di ba? Pero mahalaga kung paano natin aalalahanin ang nakaraang iyon. Habang pinakikinggan ko ang kanilang usapan, naisip ko, baka mas matalino pa ang mga batang ito kaysa sa akin. Sa hotel, nagsulat ako sa aking talarawan. Ngayon, marami akong nakilalang Pilipino. Naaalala nila ang nakaraan ngunit hindi sila nagtatanim ng galit sa amin. Sa halip, mainit ang kanilang pagtanggap. Nalilito ako. Nasaan ang Pilipinas na alam ko, na itinuturo ko? Bukas, pupunta kami sa Fort Santiago. Ano ang matutuklasan ko roon? Mahahanap ko ba ang bakas ng aking lolo? Natatakot ako. Ngunit hindi ko ito maiiwasan. Pagtingin ko sa bintana,
Nagniningning ang mga ilaw ng lungsod. Sa maningning na liwanag na iyon, tila magkasamang nananahan ang sakit at pag-asa ng lungsod na ito. Ano ang matutuklasan ko bukas sa Fort Santiago? Handa na ba akong harapin ang bakas ng aking lolo? Magdamag akong hindi mapakali bago tuluyang makatulog. Kinaumagahan ng ikatlong araw, bumangon akong may mabigat na kalooban, pati ang panahon ay makulimlim. Ito ang araw na haharapin ko, ang hindi maiiwasang katotohanan. Sa bus papuntang Fort Santiago, sinabi ko sa mga estudyante, ang lugar na pupuntahan natin ngayon ay isang lugar na may mabigat na kasaysayan. Dito ikinulong ang mga lider ng revolusyon at mga lumaban sa pananakop. Sana ay maging seryoso tayo sa ating pagbisita. Isang lalaking estudyante ang nagtanong, Ma'am, pero bakit kailangan pa nating pumunta doon? Hindi po ba't nakakalungkot na lugar iyon? Mahalaga ring harapin ang kasaysayan. Ngunit sa puso ko, ayaw ko ring pumunta. Natatakot akong makita ang pangalan ng lolo ko roon. Dumating kami sa lugar. Ngayon, ito ay isang makasaysayang parke. Ngunit sa isang sulok ay tahimik na nakatayo ang isang memorial. Seryoso ang mukha ng mga estudyante. Sinalubong kami ng isang guide. Nakakagulat, perpekto ang kanyang Ingles. Hello students from America. Ako ang magiging guide ninyo ngayon. Nagsimula ang paliwanag. Ang kasaysayan ng piitan, ang mga kwento ng mga bilanggo, ang realidad ng mga nangyari. Unti-unting dumilim ang mukha ng mga estudyante, lalo na nang marinig nila ang mga kwento ng torture. May ilang babaeng estudyante na napayuko. Sinabi ng guide, maraming tao ang dumanas ng hirap at namatay dito. Ang pagmamahal nila sa kanilang bansa ay marahil hindi naiiba sa pagmamahal natin sa ating bansa. Isang babaeng estudyante ang napaluha. Bakit nangyari ang mga ganoong bagay? Lumipat kami sa isang maliit na museo sa loob. Sa makitid at madilim na espasyo, nakadisplay ang mga gamit mula sa panahong iyon. Itinuro ng guide ang mga litratong nakasabit sa dingding. Ito ang mga opisyal na Amerikano ng piitan noong panahong iyon. Napasinghap ako. Tinitigan kong mabuti ang bawat litrato at natagpuan ko siya, ang lolo ko. Ang batang lolo ko, kasama ang iba pang opisyal na Amerikano. Sa ilalim ng litrato, may maliit na pangalan, John Miller, Chief of Interrogation, Fort Santiago. Hepe ng interogasyon. Ibig sabihin, ang lolo ko ang namuno sa pagtatanong, nanlambot ang aking mga tuhod. Napahawak ako sa dingding para hindi matumba. Ma'am, okay lang po kayo? Nag-aalalang tanong ng isang estudyante. Oo, medyo nahilo lang ako. Nagmadali akong pumunta sa banyo at sumuka sa inidoro. Walang lumabas, ngunit hindi tumigil ang aking pagduwal. Pagtingin ko sa salamin, putlang-putla ang mukha ko, ang lolo ko. Nag-interrogate ng mga tao dito. Ang lolo mo ay isang dakilang tao. Naglingkod siya sa bayan. Biglang bumalik sa isip ko ang mga salitang laging sinasabi ng nanay ko. Dakilang tao, totoo ba iyon? Paglabas ko, nagtitipon ang mga estudyante sa harap ng isang memorial wall. Ipinaliliwanag ng guide. Ang mga taong namatay dito ay nag-iwan ng mga huling sulat para sa kanilang mga pamilya. Karamihan ay tungkol sa pangarap nilang kapayapaan at magandang kinabukasan para sa Pilipinas. Tahimik na nagtanong ang isang lalaking estudyante, bakit po nila ginawa ang lahat ng iyon? Itinaya ang buhay para ipaglaban ang bansa. Sumagot ang guide, dahil ito ang kanilang bansa. Kayo, kung ang Amerika ay sakupin ng ibang bansa, ano ang gagawin ninyo? Natahimik ang mga estudyante. Hindi pa nila naisip ang ganoong tanong. Bumalik kami sa exhibit hall. May mga litrato at gamit ng mga ikinulong. Sa harap ng isang display case, natigilan ako. Isang listahan ng mga namatay sa loob ng piitan. Isang pangalan ang pumukaw sa aking pansin. Jose Reyes, Marso 17, 1908. Namatay dahil sa sakit. Opisyal na nag-interrogate. John Miller. Ang lolo ko ang direktang nag-interrogate sa kanya. Hinanap ko kung sino si Jose Reyes. May paliwanag. Jose Reyes, estudyante ng universidad, aktivista para sa kalayaan sa pamamahayag. Hindi isinuko ang kanyang mga kasama sa kabila ng matinding interogasyon. Edad 22, 22 taong gulang. Isang estudyante. Dahil lang sa paghingi ng malayang pamamahayag, bigla akong napaiyak. Hindi ko mapigilan ang pag-agos ng aking mga luha. Ma'am, nagsilapitan ng mga estudyante. Bakit po kayo umiiyak? Hindi ako makasagot. Paano ko ipapaliwanag? Ang lolo ng guro ninyong iginagalang ay nag-interrogate at naging sanhi ng pagkamatay ng mga tao dito. Dahil napakasakit lang isipin na may ganitong kasaysayan. Naging seryoso rin ang mga estudyante.
Hinawakan ng isang babaeng estudyante ang aking kamay. Ma'am, dapat po ba kaming humingi ng tawad? Hindi. Kayo. Ano ang tamang sagot? Hindi ko rin alam. Lumabas kami. Naglakad kami sa paligid ng memorial. Nakaukit doon ang mga huling tula ng mga namatay. Inang bayan, hanggang sa araw na maging mapayapa ka, huwag mong hayaang masayang ang aking buhay. Binabasa ng mga estudyante ang bawat isa. Ang ilan ay namumula ang mga mata. Malapit sa labasan, may isang guestbook. Kumuha ng ballpen ang isang estudyante. Ano po ang isusulat namin, ma'am? Isulat ninyo kung ano ang nanggagaling sa puso ninyo. Nag-isip ang estudyante at nagsulat, patawad po at salamat. Mula sa isang estudyanteng Amerikano, sumunod din ang iba. Hindi namin kalilimutan ang kasaysayan. Magsisikap kami para sa pagkakasundo at kapayapaan. Salamat sa pagbibigay sa amin ng lakas ng loob na harapin ang katotohanan. Kinuha ko rin ang ballpen. Nag-alinlangan ako sandali at isinulat. Hinihiling ko ang inyong kapatawaran mula sa isang gurong Amerikano. Paglabas namin, isang matandang Pilipino ang nakasalubong namin. Lumapit siya nang makita kami. Mga estudyanteng Amerikano, ano? Opo, field trip po namin. Malungkot na ngumiti ang matanda. Ang tatay ko, dito ikinulong. Bilang isang leader ng revolusyon, napasinghap ang mga estudyante. Nagpatuloy ang matanda, pero hindi ako galit sa Amerika. Kahit magalit pa ako, hindi na babalik ang tatay ko. Sa halip, inaalala ko ang kasaysayan para hindi na maulit ang ganito. Sinabi niya sa akin, "Ma'am, ituro ninyo sa mga estudyante ang katotohanan. Ang kasaysayan ng pang-aapi at ang kasaysayan ng pagiging biktima, lahat iyon ay ating kasaysayan." Sa bus pabalik, tahimik ang mga estudyante. Malaki marahil ang epekto sa kanila. Sinabi ng isang lalaking estudyante, "Ma'am, napakalayo po ng natutunan namin sa eskwelahan sa nakita namin ngayon." Oo nga, ako rin ay nagulat. Kung ganoon po, ano po ang katotohanan? Tumingin ako sa labas ng bintana. Mukhang mapayapa ang lungsod ng Maynila. Ang katotohanan ay isang bagay na kailangan nating hanapin para sa ating mga sarili. Matapos ang Fort Santiago, kumain kami ng late lunch. Ngunit halos walang makakain ng maayos. Masyadong malaki ang epekto. Ang schedule sa hapon ay free time. Hinati ko ang mga estudyante sa ilang grupo para maglibot sa lungsod. Sumama ako sa ilang estudyante na gustong sumakay ng MRT. "Ma'am, sabi po nila komplikado ang MRT sa Maynila. Okay lang po ba tayo? Baka mas madali pa nga ito kaysa sa subway sa New York." Nag-abang kami ng tren sa isang istasyon sa EDSA. Mga alas 5 ng hapon, papalapit ang rush hour. Nagsimulang dumami ang tao sa platform. Ngunit isang nakakagulat na tanawin ang nakita ko. Ang mga tao, bagamat siksikan, ay nagbibigayan. Hindi kasing perpekto ng linya sa Tokyo, ngunit may isang uri ng hindi nakikitang kaayusan. Dumating ang tren, bumukas ang pinto, at naunang bumaba ang mga nasa loob. Ang mga sasakay ay naghintay sa magkabilang gilid, walang nagtutulakan o nagmamadali. Sumakay kami. Medyo masikip sa loob, pero hindi kasing grabe sa New York. Sa isang istasyon, sumakay ang isang buntis. Halatang malaki na ang tiyan niya, at sa sandaling iyon, isang kamanghamanghang bagay ang nangyari. Sabay-sabay na tumayo ang 5 taong nakaupo. Isang babaeng nasa 20s, isang lalaking nasa 30s, isang high school student, isang ginang, at isang lalaking nasa 40s. Lahat sila ay inalok ang kanilang upuan sa buntis. "Dito na po kayo, ma'am." Nagpasalamat ang buntis at umupo sa pinakamalapit na upuan. Ang 4 na natira ay parang walang nangyari na humawak muli sa mga hawakan. Natulala ako. Hindi 1 o 2, kundi 5, nang sabay-sabay. Gulat din ang mga estudyante ko. "Ma'am, nakita niyo po yun?" "Oo, nakakabilib." 2 istasyon ang lumipas. Isang matandang lalaki naman ang sumakay, may tungkod. Ganoon ulit ang nangyari. 4 na tao ang sabay-sabay na tumayo. Nagpasalamat ang matanda at umupo. Ang mga nagbigay ng upuan ay nakangiting nakatayo. Isang estudyante ang bumulong. "Wala akong nakitang ganito sa New York." Ganoon din ang nasa isip ko. Sa New York, may nagbibigay ng upuan, pero bihira ang ganito karami, sabay-sabay, at ganito kanatural. Sa sumunod na istasyon, isa pang nakakagulat na eksena. Isang bulag na may puting tungkod ang sumakay. Agad siyang nilapitan ng isang binata. "Saan po kayo, tay? Tulungan ko na po kayo." Sinabi ng bulag ang kanyang destinasyon at inalalayan siya ng binata. Dinala siya sa isang bakanting upuan. Ngunit ang mas nakakagulat ay ang reaksyon ng mga tao sa paligid. Agad silang gumawa ng daan at may isang nag-alok na hawakan ang bag ng matanda. Para silang iisang katawan na tumutulong.
Kinuha ko ang aking smartphone. Gusto kong i-record ang eksenang ito. Maingat akong nagsimulang mag-video. Sinigurado kong hindi makukunan ang mukha ng mga tao, kundi ang pangkalahatang sitwasyon lang. Dumating kami sa aming destinasyon. Habang nakatayo sa platform, inaalala ko ang mga nakita ko. Ito pala ang tunay na Pilipinas. Sinabi ng isang estudyante, "Ma'am, ang galing po talaga ng mga Pilipino." Hindi niya itinuloy, pero alam ko ang ibig niyang sabihin. Mas mataas ang kanilang civic consciousness kaysa sa atin. Umakyat kami sa labas at naglakad-lakad. Papadilim na, maraming dayuhang turista sa mga kalye. Bumabati ang mga may-ari ng tindahan sa iba't ibang wika, English, Chinese, Korean. Pumasok kami sa isang tindahan ng accessories. Masayang bumati ang tindera. "Welcome, taga-Amerika pala kayo." Tumingin-tingin ang mga estudyante. Isang estudyante ang pumili ng kwintas, nagkamali sa sukli. 300 ang halaga, nagbigay ang estudyante ng A50 at A50 din ang isinukli ng tindera. Napansin lang ito ng estudyante paglabas namin. "Teka, parang sobra ang sukli sa akin." Bumalik kami sa tindahan. "Excuse me po, nagkamali po kayo sa sukli." Tiningnan ng tindera at nagulat. "Ay, oo nga. Naku, napakatapat mong bata. Bihira na ang ganyan ngayon." Binigyan niya kami ng isang dakot na candy. "Dahil mabuti ang ginawa mo." Paglabas namin, sinabi ng estudyante, "Mukhang mabubuting tao po talaga ang mga Pilipino. Ganoon din ang naramdaman ko, mababait at tapat na mga tao." Oras na para maghapunan. Pumunta kami sa isang restaurant na naghahain ng mga pagkaing Pilipino. Puno ng tao ang lugar. Nang malaman nilang mga Amerikano kami, lalo pang naging mabait ang mga staff. "Espesyal na bisita, ipagluluto ko kayo ng pinakamasarap." Ngumiti sa amin ang isang pamilyang Pilipino sa katabing mesa. Nagsalita sa Ingles ang ama. "Masarap, di ba? Pagkain ng Pilipino." "Opo, sobrang sarap po. Kain lang kayo ng marami. At sana gumawa kayo ng maraming magagandang alaala dito sa Pilipinas." Uminit ang dibdib ko sa kanyang mga salita. Pagkatapos kumain, sumakay ulit kami ng MRT. Mga 9:00 na ng gabi at maluwag na, ngunit isa na namang kahanga-hangang eksena ang nakita ko. Isang binata ang pumulot ng basurang nakakalat sa sahig at inilagay sa kanyang bulsa. Hindi naman kanya ang basura. Isang ginang ang maingat na inaalalayan ang bag ng isang natutulog na lola para hindi mahulog. Isang estudyante ang nagpahiram ng kanyang power bank sa isang dayuhan na naubusan ng baterya. Ang maliliit na kabutihan ay nangyayari sa lahat ng dako. Patuloy akong nag-video, mga 3 minuto na siguro. Ang magandang civic consciousness na nasaksihan ko sa MRT ng Maynila. Pabalik sa hotel, sinabi ng isang estudyante, "Ma'am, sana makita rin ng mga tao sa Amerika ang nakita natin ngayon." "Oo nga, masyado nating hindi kilala ang Pilipinas. Puro prejudice lang ang alam natin." Sumang-ayon ang iba. "Tama. Hindi namin alam na ganito pala kaunlad ang Pilipinas at ganito kababait ang mga tao. Marami tayong dapat matutunan sa kanila." Ipinagmalaki ko ang aking mga estudyante. Sila mismo ang nakatuklas. Sa kwarto ko sa hotel, pinanood kong muli ang video na kinuha ko. Isang maikling video na 3 minuto at 2 segundo. Ngunit naglalaman ito ng tunay na imahe ng Pilipinas. Nag-isip ako ng titulo, "Ang hinaharap ng Amerika, nakita sa tren ng Maynila." Oo, ito ang tama. Dahil ito ang imahe ng hinaharap na dapat nating matutunan. Sa ika-4 na araw, bumisita kami sa isang high school sa Maynila. Bahagi ito ng school exchange program. Pagpasok namin sa gate, sinalubong kami ng mga estudyanteng Pilipino na may hawak na placards. "Welcome, ST. Francis High School students." Nakasulat sa Ingles. Natouch ang aming mga estudyante. Wow, nagsulat sila sa Ingles para sa atin. Nagkaroon ng welcome ceremony sa auditorium. Nagpalitan ng pagbati ang mga estudyante. Pagkatapos, may oras para sa mga guro. Nag-usap kami tungkol sa edukasyon habang nagkakape. Isang guro ang lumapit sa akin. "Hello, ako si G. Reyes, guro ng kasaysayan." Isang lalaking nasa early 40s, mukhang mahinahon. "Guro rin po ako ng kasaysayan, Sarah Miller po." "Talaga? Masaya akong makilala ka." Natural na nagpatuloy ang aming usapan. "Itinuturo niyo rin po ba ang kasaysayan ng Amerika sa mga estudyanteng Pilipino?" "Oo naman. Lalo na ang modern history. Isang masakit na kasaysayan, pero sinisikap naming ituro ng wasto." "Hindi po ba sila nagagalit sa Amerika?" Nag-isip sandali si G. Reyes. "Maaaring may galit sila sa kasaysayan, pero hindi sa kasalukuyang Amerika o mga Amerikano. Kailangan nating tumingin sa hinaharap,
Sa mga salitang iyon, bigla akong naiyak. Sa totoo lang, ang lolo ko. Nag-atubili akong magpatuloy. Ngunit ang mainit na tingin ni G. Reyes ay nagbigay sa akin ng lakas. Ang lolo ko po ay nagtrabaho sa Fort Santiago noong panahon ng pananakop. Hepe po siya ng interogasyon. Nagulat si G. Reyes, ngunit agad ding bumalik sa mahinahong ekspresyon. Siguradong napakasakit para sa inyo na malaman iyan. Kahapon po, pumunta kami sa Fort Santiago at nakita ko ang pangalan niya. Nakita ko rin ang listahan ng mga taong in-interrogate niya. Ako, ano po ang dapat kong gawin? Tumulo ang aking mga luha. Inabutan ako ni G. Reyes ng panyo. Miss Miller, hindi po kayo ang inyong lolo. Ang kasalanan ng nakaraan ay nasa nakaraan. Tayo, kailangan nating lumikha ng mas magandang hinaharap. Pero sa loob ng 20 taon, maling kasaysayan ang itinuro ko. Na tinulungan ng Amerika ang Pilipinas. Na binigyan natin sila ng demokrasya. Iyon din naman ay isang pananaw. Ang mahalaga, ngayon, nakikita na ninyo ang ibang pananaw. Hinaplos ni G. Reyes ang aking balikat. Laksan ninyo ang inyong loob. Ang pagharap sa katotohanan at pag-amin dito ay nangangailangan ng tapang. Nang tanghali, sabay-sabay kumain ang mga estudyante. Sa kantin, naging magaan ang kanilang pakikipag-ugnayan. Isang estudyanteng Pilipino ang nagtuturo sa aming estudyante kung paano gumuhit ng mga anime characters. Ang aming estudyante naman ay nagpapakilala ng American pop music. Puno ng tawanan ang paligid, para bang walang hangganan sa pagitan ng mga bansa. Hapon, naghanda ng performance ang mga estudyanteng Pilipino para sa amin. Isang makulay na tinikling, ang malakas na tugtugan at ang dinamiko at sabay-sabay na sayaw. Pagkatapos ng performance, masigabong pumalakpak ang aming mga estudyante. Ang galing, ang ganda. Kinuha ng student representative ng Pilipinas ang mikropono. Welcome, aming mga kaibigang Amerikano. Tayo ay magkalapit na magkapitbahay at naniniwala kaming mas magiging malapit pa tayo. Ang nakaraan ay nakaraan, ang hinaharap ay tayo ang lilikha. Sumagot din ang aming student representative. Salamat sa mainit ninyong pagtanggap. Marami kaming natutunan at naramdaman sa pagpunta namin dito sa Pilipinas. Nais din naming lumikha ng mas magandang kinabukasan kasama ninyo. Pag-alis namin sa eskwelahan, binigyan kami ng mga regalo, isang tradisyonal na pamaypay at isang litrato ng mga estudyanteng Pilipino at Amerikano na magkakasama. Bago kami sumakay sa bus, muling lumapit si G. Reyes. Miss Miller, para po sa inyo, isang libro. Ang pamagat, isang balansing kasaysayan ng ugnayang Pilipino-Amerikano. Ako po ang nagsulat niyan. Sinikap kong isama ang pananaw ng parehong bansa ng patas. Salamat po. Babasahin ko po ito. At huwag niyo pong masyadong sisihin ang sarili ninyo. Ang pagpunta ninyo rito sa Pilipinas at pagharap sa katotohanan ay simula na ng malaking pagbabago. Nakipagkamay ako kay G. Reyes. Mainit ang kanyang kamay. Sa bus, tuwang-tuwa ang mga estudyante. Nagpalitan kami ng social media accounts. Nangako ako na ako ang magiging tour guide niya pagpunta niya sa Amerika. Gusto naming bumalik sa Pilipinas. Nakaramdam ako ng pag-asa habang tinitingnan ang masayang mukha ng mga estudyante. Ang hinaharap na lilikhain ng mga batang ito ay magiging iba. Pagbalik sa hotel, binuksan ko ang librong bigay ni G. Reyes. Sa unang pahina, may nakasulat na mensahe. Alalahanin ang nakaraan, ngunit huwag magpakulong sa galit. Harapin ang katotohanan, ngunit huwag mawalan ng pag-asa. Hanapin ang pagkakasundo, ngunit huwag kalimutan. Ito ang landas na dapat nating tahakin. Nang gabing iyon, nagdesisyon ako. Kailangan kong sabihin sa mga estudyante ang katotohanan. Kinaumagahan ng huling araw, tinipon ko ang mga estudyante sa isang conference room. Class, kumusta ang biyaheng ito? Nagunahan sila sa pagsagot. The best po. Mas maunlad pala ang Pilipinas kaysa sa inaakala namin. Ang babait ng mga tao. Huminga ako ng malalim. Ito na ang oras para magsalita. Class, mayroon akong dapat ikumpisal sa inyo. Natahimik sila. Ang kasaysayang itinuro ko sa inyo, hindi iyon ang kabuuan. Sa katunayan, may mga bahagi na maaaring mali. Nagulat sila. Ano po ang ibig niyong sabihin, ma'am? Sa Fort Santiago, nakita ko ang pangalan ng lolo ko. Nagtrabaho siya roon bilang hepe ng interogasyon. Nag-interrogate siya ng mga lider na Pilipino. Hindi ko na naituloy. Nabasag ang aking boses. Gulat na gulat ang mga estudyante. Ngunit agad nagsalita ang isang babaeng estudyante. Ma'am, hindi niyo po kasalanan iyon. Opo, ma'am. Hindi pa po kayo pinapanganak noon. Naiyak ako sa kanilang mainit na mga salita. Salamat. Pero bilang guro ng kasaysayan,
tinalikuran ko ang katotohanan. Itinuro ko na tinulungan at binigyan ng demokrasya ng Amerika ang Pilipinas. Ngunit tulad ng nakita natin sa biyaheng ito, umunlad ang Pilipinas sa sarili nilang pagsisikap. Hindi dahil sa atin, kundi dahil sa kanila. Nagtaas ng kamay ang isang lalaking estudyante. Kung ganoon po, ano po ang katotohanan, ma'am? Ang katotohanan ay komplikado. Totoong naglatag ang Amerika ng pundasyon para sa demokrasya sa Pilipinas. Ngunit hindi lang iyon para sa Pilipinas, kundi para rin sa sarili nating interes. Totoong binago natin ang sistema ng edukasyon. Ngunit sa pamamagitan niyon, ipinilit din natin ang ating mga value. Sinaktan natin ang kanilang dangal. Pilit nating binago ang kanilang kultura, nagtayo ng mga base militar, at nilimitahan ang kanilang soberanya. Iyon ang katotohanan. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot. Isang estudyante ang nagtanong, kung ganoon po, dapat po ba tayong humingi ng tawad? Ang paghingi ng tawad sa antas ng bansa ay isang isyung politikal. Ngunit bilang mga individual, dapat nating alamin, aminin, at alalahanin ang tamang kasaysayan. Sa ganoong paraan lang natin maiiwasang maulit ang parehong pagkakamali. Sinabi ng isa pang estudyante, "Ma'am, pero hindi naman po galit sa atin ang mga Pilipino, mababait pa nga po sila." Tama, at iyon ang nakakagulat. Hindi nila kinakalimutan ang kasaysayan, ngunit hindi sila nagpapakulong sa galit. Nakatingin sila sa hinaharap. Kung ganoon po, ano ang dapat nating gawin? Una, dapat nating alamin ang katotohanan at aminin ito. Pagkatapos, hanapin natin ang daan tungo sa pagkakasundo at pagkakaisa tulad ng pakikipagkaibigan ninyo sa mga estudyanteng Pilipino. Sinabi ng isang babaeng estudyante, "Ma'am, gusto po naming ibahagi sa mga kaibigan namin sa Amerika ang mga nakita namin dito." "Paano?" "Yung video po ng MRT na kinuha ninyo, paano po kung i-share natin iyon?" Sumang-ayon ang iba. "Oo nga, dapat makita ng mga Amerikano ang tunay na Pilipinas, kailangang mawala ang prejudice." Nag-alangan ako. Kung ipapalabas ko ang video, maaaring magdulot ito ng kontrobersiya, lalo na kung malalaman na guro ako. Ngunit nang makita ko ang seryosong mga mata ng mga estudyante, nagdesisyon ako, sige, mag-isip tayo ng titulo. Nagbigay sila ng iba't ibang ideya. Ang katotohanan tungkol sa Pilipinas, ang Pilipinas na hindi namin kilala, ang natutunan namin sa Pilipinas, ang hinaharap ng Amerika, nakita sa tren ng Maynila. Nagbotohan kami, at nanalo ang hinaharap ng Amerika, nakita sa tren ng Maynila. Bakit hinaharap ng Amerika? Dahil iyon po ang dapat nating matutunan, ang civic consciousness, kaayusan, at pagmamalasakit. Hindi po ba dapat tayong maging ganoon? Tumango ang mga estudyante. Nang hapong iyon, pumunta kami sa Tagaytay para sa aming huling destinasyon. Mula sa viewpoint, tanaw namin ang Bulkang Taal. Sinabi ng isang estudyante, "Ma'am, napakaganda pala talaga ng Pilipinas." "Oo, mas malaki ito sa New York, pero parang mas malinis. May mga bundok at lawa, mas maganda po." Namangha ang mga estudyante sa tanawin. Isang matandang lalaki ang lumapit sa amin, nakasuot ng hiking clothes. "Taga-Amerika kayo?" "Opo, field trip po." Ngumiti ang matanda. Ang ganda ng panahon ngayon. Noong bata ako, pag nakakita kami ng Amerikano, binabato namin. Kinabahan ang mga estudyante. Nagpatuloy ang matanda, pero iba na ngayon. Ang mga kabataang tulad ninyo ay nag-uusap-usap na. Maganda iyan. Ang nakaraan ay nakaraan. Ang hinaharap, kayo ang gagawa. Inalok niya kami ng suman na dala niya. "Tikman ninyo, luto ng asawa ko." Nagpasalamat ang mga estudyante at pinagsaluhan ito. Sinabi sa akin ng matanda, "Ma'am, turuan ninyong mabuti ang mga bata. Naalamin ang kasaysayan pero huwag magtanim ng galit. Naalalahanin ito pero huwag maghiganti." "Opo, sisikapin ko po." Pababa namin, pumunta kami sa isang parke. Napakaganda ng tanawin sa paglubog ng araw. Umupo ang mga estudyante sa isang bilog at binalikan ang kanilang biyahe. "Ano ang pinakatumatak sa inyo?" "Yung sa MRT po, yung mga taong nagbibigay ng upuan." "Ako po, yung Fort Santiago." Nakakagulat pero kasaysayang dapat malaman. "Ako po, yung mga estudyanteng Pilipino." Masaya po akong naging kaibigan sila. Maingat na sinabi ng isang estudyante, "Ma'am, ano po ang magagawa natin pagbalik natin sa Amerika? Ano ang gusto ninyong gawin?" "Gusto po naming iparating ang katotohanan, ang tunay na imahe ng Pilipinas. Gusto naming alisin ang prejudice. Gusto naming mas gumanda ang ugnayan ng Pilipinas at Amerika." Ipinagmalaki ko ang aking mga estudyante. "Sige, magtulungan tayo. Magsimula tayo sa maliliit na bagay." Gabi na nang bumalik kami sa hotel.
Huling gabi na, sa aking kwarto, in-edit ko ang video. Isang maikling video na 3 minuto at 3 minuto, ngunit puno ito ng kahulugan. Bago ko pinindot ang upload button, sandali akong nagatubili. Anong alon kaya ang lilikhain ng video na ito? Babatikusin kaya ako? Magiging problema kaya sa eskwelahan? Ngunit naalala ko ang mga salita ng mga estudyante. Kailangang iparating ang katotohanan. Kailangang alisin ang prejudice. Kailangang lumikha ng mas magandang hinaharap. Oo, para sa mga batang ito, kailangan kong maging matapang. Pinindot ko ang upload button. Nanginginig ang puso kong sumakay sa eroplano pa uwi. Isang halo ng takot at pag-asa sa kung anong alon ang lilikhain ng video. Kinaumagahan pagka-uwi ko sa Amerika, pumasok ako sa trabaho gaya ng dati, ngunit iba na ang hangin sa eskwelahan. Pagdating ko, nagbubulungan ang mga kasamahan kong guro. Miss Miller, nag-upload ka ba ng video? Opo. Umabot na sa 100,000 views. Nagulat ako. 100,000 sa isang gabi. Tiningnan ko ang aking cellphone. Totoo nga, 120,000 views, 3,000 komento. Nanginginig ang puso kong binasa ang mga komento. Ito ba ang tunay na Pilipinas? Hindi makapaniwala. Ito ang dapat nating matutunan. Akala ko mas advanced ang Amerika. Karamihan ay positibo, ngunit mayroon ding negatibo. Hindi ba't scripted iyan? Pro-Pilipinas na guro, traitor. Nang tanghali, pinatawag ako sa opisina ng principal. Pagpasok ko, seryoso ang mukha ng principal at department head. Miss Miller, may mga tumatawag sa eskwelahan para magreklamo tungkol sa video. Paumanhin po, bakit mo ito in-upload nang walang paalam? Kasama ko po ang mga estudyante sa pagdesisyon. Gusto naming iparating ang katotohanan tungkol sa Pilipinas. Nagalit ang department head. Katotohanan? Akala mo ba lahat na ang nakita mo? Hindi po, ngunit ang nakita ko ay totoo. Isipin mo ang imahe ng eskwelahan. Nagpatuloy ang principal. Burahin mo muna iyan. Paumanhin po, ngunit hindi ko po magagawa. Ano? Bahagi po ito ng edukasyon. Tungkulin din ng guro na ipakita sa mga estudyante ang katotohanan. Bumuntong hininga ang principal. Sige, iwasan mo na lang ang karagdagang kontrobersiya. Paglabas ko, naghihintay ang mga estudyante sa labas. Ma'am, okay lang po kayo? Oo, okay lang. Dahil po sa amin, hindi. Tama ang ginawa natin. Nang gabing iyon, tiningnan ko ulit. 500,000 views. Hindi makapaniwala, mahigit 10,000 na ang komento. Biglang tumunog ang telepono mula sa isang national TV station. Si Miss Miller po ba ito? Maaari po ba kayong mag-guest sa aming morning show bukas? Ako? Opo, naging viral po ang inyong video. Gusto po naming marinig ang inyong panig. Nag-alangan ako, ngunit pumayag. Kung sinimulan ko ito, kailangan kong tapusin. Maaga pa lang kinabukasan, pumunta ako sa TV station. Live broadcast kaya kinakabahan ako. Ngunit sinabi ko ng tapat ang aking mga nakita at naramdaman. Ang Pilipinas ay mas maunlad kaysa sa inaakala natin. Lalo na ang kanilang civic consciousness ay nasa antas na dapat nating matutunan. Tanong ng host. Ibig sabihin, mas huli ang Amerika kaysa Pilipinas? Hindi sa mas huli, kundi masyado tayong naging kampante sa ating sarili. Nakakulong tayo sa nakaraan at hindi nakikita ang kasalukuyan. Mukhang magdudulot iyan ng kontrobersiya. Ang katotohanan ay minsan hindi komportable. Ngunit kailangan natin itong harapin. Pagkatapos ng broadcast, pumunta ako sa eskwelahan. May mga taong nagtitipon sa harap, may mga hawak na placards. Si Bakin ang traidor na gurong si Miller, gurong ipinagbili ang dangaling Amerika. Mga right-wing group. Lumabas ang mga estudyante para protektahan ako. Walang kasalanan si ma'am, sinabi lang niya ang totoo. Dumating ang mga pulis. Sa kabutihang palad, walang malaking gulo. Pagpasok ko sa faculty room, malamig ang tingin ng mga kasamahan ko. Miss Miller, bakit mo ginugulo ang eskwelahan? Gusto lang naming mamuhay ng tahimik. Ngunit may ilang batang guro na lumapit para palakasin ang loob ko. Matapang ang ginawa ninyo. Sa totoo lang, ganoon din ang nararamdaman ko. Nang tanghali, pumunta ang mga estudyante sa faculty room. Ma'am, umabot na sa 1 million ang views. At naging issue na rin daw po sa Pilipinas. Totoo nga, binabalita na rin ng media sa Pilipinas ang aking video. Ang matapang na pag-amin ng gurong Amerikano, isang Amerikanong nakakita sa tunay na Pilipinas, unang hakbang tungo sa pagkakasundo. Biglang tumunog ulit ang telepono. Mula sa Department of Education. Miss Miller, maaari po ba kayong pumunta rito bukas ng umaga? Kinabahan ako. Tatanggalan na kaya ako ng lisensya? Pag-uwi, kinausap ko ang aking asawa.
Ginawa mo kung ano ang sa tingin mo ay tama, di ba? Huwag kang magsisi. Pero paano kung mawalan ako ng lisensya? Kung ganoon, wala ka namang ginawang masama. Nang gabing iyon, tiningnan ko ang aking email. Daan-daang email ang dumating. Karamihan ay pagpapalakas ng loob at pasasalamat. Salamat sa inyo, nagbago ang tingin ko sa Pilipinas. Gusto ko na ring pumunta sa Pilipinas. Salamat sa pagtuturo ng katotohanan. Isang email ang tumatak sa akin. Isa po akong Filipino-American. Dahil sa mga taong tulad ninyo, nagkakaroon ako ng pag-asa. Pag-asa na maaaring gumanda pa ang ugnayan ng Pilipinas at Amerika. Naiyak ako. May kabuluhan pala ang ginawa ko. Kinabukasan, pumunta ako sa Department of Education. Sa conference room, may ilang opisyal na nakaupo. Miss Miller, malaking alon ang nilikha ng inyong video. Paumanhin po. Hindi mo kailangang humingi ng tawad. Isang hindi inaasahang reaksyon. Sa totoo lang, problema rin namin kung paano palalalimin ang pag-uunawaan ng Pilipinas at Amerika, lalo na sa mga kabataan. Opo, ang video ninyo ay maaaring maging magandang simula. Pinag-iisipan naming palawakin ang educational exchange. Hindi ako makapaniwala. Akala ko'y parurusahan ako. Sa katunayan, gusto naming isama ka sa pagpaplano ng exchange program. Ako po? Opo. Kailangan namin ng isang may karanasan mula sa field. Paglabas ko, nanginginig ang aking mga binti. Pagbalik ko sa eskwelahan, iba na ang punigi. Nakangiting sumalubong sa akin ang principal. Miss Miller, tumawag ang Department of Education. Napili raw ang ating eskwelahan bilang center school para sa US-Philippines Exchange. Talaga po? Salamat sa iyo. Nag-alala ako noong una, pero naging maganda ang resulta. Binati na rin ako ng mga kasamahan ko. Hapon, nakipagkita ako sa mga estudyante. Ma'am, tumawag po ang mga kaibigan namin sa Pilipinas. Napanood daw po nila ang video natin. Pinapasabi po nila, salamat daw. At gusto raw po nila tayong makita ulit. Sa masayang mukha ng mga estudyante, pakiramdam ko'y nabayaran ang lahat ng hirap. Isang linggo ang lumipas, umabot sa 3 milyon ang views ng video. Inimbitahan akong mag-guest sa isang TV debate program, isang sikat na current affairs program na ipinapalabas tuwing primetime. Kasama ko ang isang panelist na kritiko at isang panelist na sumusuporta sa akin. Tanong ng host, Miss Miller, bakit ninyo na i-post ang ganitong video? Gusto ko pong ibahagi sa mga Amerikano ang imahe ng Pilipinas na nakita namin kasama ng mga estudyante. Sumalakay ang kritiko. Sa ilang araw lang na pagbisita, masasabi niyo bang alam niyo na ang lahat tungkol sa Pilipinas? Hindi ko po sinabing alam ko na ang lahat. Ipinakita ko lang po kung ano ang nakita ko. Hindi po ba't minamaliit ninyo ang Amerika? Hindi ko po minamaliit ang Amerika. Sinasabi ko pong mayroon tayong dapat matutunan. Sumuporta ang isang panelist. Kamakailan lang ay pumunta rin ako sa Pilipinas at tama po ang sinasabi ni Miss Miller. Masyado tayong naging mayabang. Naging mainit ang debate. Sinasabi mo bang mas huli ang Amerika kaysa Pilipinas? Hindi po sa mas huli, kundi mayroon tayong dapat matutunan sa isa't isa. Kung ganoon, bakit hinaharap ng Amerika ang titulo? Dahil nakita ko po ang civic consciousness na dapat nating hangarin. 1 oras na debate ang natapos. Walang konklusyon, ngunit naging pagkakataon ito para mag-isip ang maraming tao. Pagkatapos ng broadcast, isang matandang babae ang lumapit sa akin. Miss Miller, opo, salamat. Ang tatay ko ay namatay sa digmaan laban sa Pilipinas. Buong buhay ko siyang kinamuhian, pero nang mapanood ko ang video ninyo, nagbago ang isip ko. Mahigpit na hinawakan ng matanda ang aking kamay. Salamat sa pagbibigay ng pagkakataong bitawan ang galit. Sa tren pa uwi, naiyak ako. Kinabukasan, pagdating ko sa eskwelahan, maraming sulat ang naghihintay sa akin. Karamihan ay pagpapalakas ng loob, ngunit mayroon ding mga death threats. Umalis ka sa Amerika, traidor! Paglapastangan sa mga ninuno. Ngunit hindi ako natinag. Dahil ang nakita ko ay katotohanan, may isang espesyal na sulat akong natanggap mula sa Pilipinas. Miss Miller, ako po si G. Reyes na nakilala ninyo sa high school. Humanga po ako sa inyong katapangan. Nais ko pong magmungkahi ng isang US-Philippines Teacher Exchange Program, si G. Reyes. Natuwa ako. Agad akong sumulat ng tugon. Gusto ko pong gawin iyan. 2 linggo ang lumipas. Umabot na sa 5 milyon ang views ng video at nagpapatuloy ang debate sa lipunan. Pati sa Kongreso, nabanggit ang aking video. Nagbanggaan ang opinyon na dapat magbago ang edukasyon sa Amerika at ang opinyon na nagpapalaganap ito ng self-pity. Nahati rin ang media. Pinuri ako ng liberal media bilang isang matapang na edukador
habang binansagan naman ako ng conservative media na naghahasik ng mapanganib na ideolohiya. Nagpatuloy ang demonstrasyon sa harap ng eskwelahan. Araw-araw, dumarating ang mga right-wing group at sumisigaw ng mga slogan. Sibakin si Miller. Ngunit kasabay nito, lumitaw din ang mga taong sumusuporta sa akin. Nagtipon ang mga magulang at nagsumite ng petisyon. Si Miss Miller ay isang mahusay na guro. Kailangan natin ng gurong nagtuturo ng katotohanan. Naglunsad din ng signature campaign ang mga estudyante. Protektahan ang aming guro. 80% ng buong student body ang lumagda. Isang araw pinatawag ako ng principal. Miss Miller, may pressure mula sa itaas. Matatanggal po ba ako? Hindi. Proprotektahan kita hanggang sa huli dahil ikaw ang nasa tama. Tila malaki rin ang ipinagbago ng principal. Isang buwan ang lumipas. Ang video ay umabot na sa 5 million views. At naging sentro ng mainit na usapan sa mundo ng edukasyon sa Amerika. At isang nakakagulat na balita ang dumating. Nagpahayag ng suporta ang mga guro mula sa ibang eskwelahan. Gusto rin naming mag-field trip sa Pilipinas. Gusto namin ang edukasyong humaharap sa katotohanan. Mahigit 100 guro sa buong bansa ang nagpahayag ng suporta. Kumilos na rin ang Department of Education. Inanunsyo nila ang US-Philippines Youth Exchange Initiative. Ang maliit na batong inihagis ko ay lumikha ng malaking alon. Isang umaga, pagdating ko sa eskwelahan, may mga hindi pamilyar na tao ang naghihintay. Kayo po si Miss Miller? Mula po kami sa US-Philippines Friendship Association. Isang hindi inaasahang alok ang ibinigay nila. Napili po namin kayo bilang awardee ng Tulay ng Pagkakaibigan ngayong taon. Tulay ng Pagkakaibigan Award? Isang parangal na ibinibigay sa mga taong naging tulay sa pagitan ng Pilipinas at Amerika. Hindi ako makapaniwala. Akala ko'y puro batikos lang ang matatanggap ko. Nang tanghali, isa pang mas nakakagulat na bagay ang nangyari. Tumatakbong pumasok sa faculty room ang mga estudyante ko. Ma'am, nag-upload po ng video ang mga estudyante sa Pilipinas. Ano? Ipinakita nila ang kanilang smartphone. Gumawa ng support video ang mga estudyante sa high school sa Pilipinas. Miss Miller, fighting, we support you. Isang mensahe sa Ingles. Bagamat hindi perpekto, ramdam ang kanilang sinseridad. Naiyak ako. Hindi ko akalain na ganito karaming tao ang susuporta sa akin. Nang hapong iyon, isa pang bisita ang dumating. Hello, isa po akong reporter mula sa isang malaking pahayagan. Maaari po ba kayong interviewin? Para saan po? Gusto po naming gawing feature series ang inyong kwento. Bilang pag-asa para sa pagpapabuti ng ugnayang Pilipino-Amerikano. Ilang araw ang lumipas, inilathala ang artikulo. Isang matapang na guro, sinisira ang pader ng prejudice. Naging malakas ang epekto nito, bumaha ang mga sulat ng suporta mula sa buong bansa. Isa rito ay espesyal, Miss Miller. Isa po akong retiradong guro. Sa loob ng 40 taon, maling kasaysayan din ang itinuro ko. Kahit ngayon, gusto ko itong itama, isa pang sulat. Isa po akong college student. Dahil sa inyo, nagdesisyon akong mag-aral sa Pilipinas. Gusto kong matutunan ang tunay na Pilipinas. Nagbago rin ang reaksyon ng mga magulang. Sa isang PTA meeting, sinabi ng isang ina, "Ang anak ko, malaki ang ipinagbago simula nang maging estudyante ninyo." Tila lumawak ang kanyang pananaw sa mundo. Sumang-ayon ang isa pang ama. Oo nga, tila natutunan niyang tingnan ang mundo ng walang prejudice. Sana makapag-field trip ulit tayo sa Pilipinas sa susunod na taon. Nagkaisa ang lahat na sa Pilipinas ulit ang field trip. Isang linggo ang lumipas, may tumawag mula sa Pilipinas. Si G. Reyes, Miss Miller, naaprubahan na po ang US-Philippines Teacher Exchange Program. Talaga po? Opo. Sa susunod na buwan, 10 gurong Pilipino ang bibisita sa Amerika. At sa susunod, mga gurong Amerikano naman ang pupunta sa Pilipinas. Sa wakas, magsisimula na ang maliit na pagbabago. At may dumating na suporta mula sa hindi inaasahang lugar. Isang grupo ng mga Filipino-American, Miss Miller. Salamat sa inyong katapangan. Kung mayroon kaming maitutulong, sabihin niyo lang po. Nangako silang tutulong sa translation at cultural exchange. Isang araw, isang matandang film lola ang bumisita. 60 taon na akong nakatira sa Amerika at nakaranas ng diskriminasyon. Pero dahil may mga taong tulad ninyo, nagkakaroon ako ng pag-asa. Nagdala siya ng atsarang Pilipino. Tikman ninyo. Sa faculty room, pinagsaluhan namin ng mga kasamahan ko ang atsara. Noong unay nag-aalangan sila, ngunit nang matikman, namangha sila. Ang sarap pala. Hindi ko alam na ganito kasarap ang pagkain ng Pilipino. Isang maliit na atsara,
ang tila tumunaw sa pader ng prejudice. 2 buwan ang lumipas, sa wakas ay nagsimula na ang US-Philippines Teacher Exchange Program. Unang bumisita ang 10 gurong Pilipino sa Amerika. Sinalubong ko sila sa airport kasama si G. Reyes. Miss Miller, masaya akong makita kang muli. Nagyakapan kami, isang pagkakaibigang walang hangganan. Sa loob ng 1 linggo, bumisita sila sa mga eskwelahan sa Amerika, nag-observe ng mga klase at nagkaroon ng mga talakayan. Sinikap ng mga gurong Pilipino na matutunan ang mga kalakasan ng edukasyon sa Amerika, habang ang mga gurong Amerikano naman ay nagpakita ng interes sa mga makabagong pamamaraan ng pagtuturo sa Pilipinas. Sa huling araw, nagpaalam kami. Nagbigay ng talumpati si G. Reyes. Sa pamamagitan ng exchange na ito, mas naging malalim ang ating pag-uunawaan. Hindi natin mababago ang nakaraan, ngunit tayo ang lilikha ng hinaharap. 1 buwan ang lumipas, ako naman ang namuno sa 30 gurong Amerikano na bumisita sa Pilipinas. Pagdating namin sa NAIA, sinalubong kami ng mga guro. Nakakaantig ang kanilang mga welcome na placards. Ang una naming destinasyon ay, siyempre, ang Fort Santiago. Isang nakakagulat na karanasan para sa mga gurong Amerikano. Isang guro ang umiiyak na nagsabi, "Nahihiya ako na hindi ko alam ang ganitong kasaysayan." Ngunit hindi sila sinisi ng mga gurong Pilipino. Ang pag-alam sa nakaraan ng simula, mula ngayon, sama-sama nating likhain ang hinaharap. Bumisita kami sa mga eskwelahan sa Pilipinas, digital education, creativity education, values education, maraming dapat matutunan, lalo na ang mga discussion-based classes ng mga estudyante. Ang malayang pagpapalitan nila ng opinyon ay naiiba sa Amerika. Sinabi ng isang gurong Amerikano, "Masyado yata tayong nakatuon sa rote memorization." Sa huling araw, bumisita kami sa Corregidor. Tinitigan namin ang kalupitan ng digmaan at naramdaman ang kahalagahan ng kapayapaan. Doon, bumuo kami ng isang peace declaration. Kami, mga guro, ay nangangakong aalalahanin ang nakaraan, ngunit hindi magtatanim ng galit, magtuturo ng katotohanan habang hinahanap ang pagkakasundo at magsisikap na magkasama para sa isang mapayapang hinaharap. 6 na buwan ang lumipas mula nang bumalik kami sa Amerika. Ang aking video ay umabot na sa 5 milyong views at isinalin na sa iba't ibang wika. Isang mas nakakagulat na pagbabago ang nangyari. Hindi lang ang aming eskwelahan, kundi 50 eskwelahan na sa buong bansa ang nag-field trip sa Pilipinas. Inilunsad ng Department of Education ang isang joint US-Philippines History Textbook Project at kasama ako sa mga manunulat. 5 sa aming mga estudyante ang pumasok sa mga universidad sa Pilipinas, UP, Ateneo, La Salle. Bunga ng kanilang masigasig na pag-aaral ng Filipino. Isang estudyante ang nagpadala ng sulat. "Salamat sa inyo, ma'am. Nakilala ko ang isang bagong mundo. Habang nag-aaral kasama ang aking mga kaibigang Pilipino, nabubuo ko ang tunay na pagkakaibigan. Mayroon pang mas nakakaantig na nangyari. Kinausap ako ng apo ng lalaking ininterrogate ng lolo ko, si Jose Reyes. Miss Miller, gusto ko po kayong makilala. Nanginginig ang puso kong nakipagkita sa kanya. Paumanhin po sa ginawa ng lolo ko. Wala po kayong kasalanan, ma'am. Sa katunayan, salamat po sa inyong katapangan na harapin ang katotohanan." Magkasama kaming bumisita sa Fort Santiago. Doon, nag-alay kami ng bulaklak para sa pagkakasundo. Nang ibalita ito, nagdulot ito ng malaking damdamin sa Pilipinas at Amerika. Ang tunay na anyo ng pagkakasundo, malaking ibinalita ng media. Naganap din ang US-Philippines Youth Forum. 700 estudyante mula sa parehong bansa ang nagtipon para pag-usapan ang hinaharap. Nagpresent ang aming estudyante. Hindi natin kalilimutan ang nakaraan at sabay nating lilikhain ang hinaharap. Sumagot ang estudyanteng Pilipino. "Magkaibigan na tayo ngayon. Sabay nating ipagtatanggol ang kapayapaan." Uminit ang sulok ng aking mga mata habang tinitingnan ang mga estudyanteng magkahawak kamay. Sa huli, idinonate ko ang talaarawan at mga litrato ng aking lolo sa isang war museum. Bahagi rin ito ng kasaysayan. Ang kasaysayan ng pang-aapi ay dapat ding alalahanin. Sinabi ng museum director, "Isang matapang na desisyon. Gagamitin namin ang mga materyales na ito para sa edukasyon ng kapayapaan ng mga kabataan." Hanggang ngayon, nagtuturo pa rin ako ng kasaysayan. Ngunit iba na, hindi na isang panig na pagtuturo, kundi isang klase kung saan sabay-sabay kaming nag-iisip at nagtatalakayan. Ang kasaysayan ay may iba't ibang pananaw. Ang mahalaga ay hindi natin tatalikuran ang katotohanan. Hindi ko akalain na ang isang maliit na video ko ay lilikha ng ganitong pagbabago,
Ngunit ngayon, naiintindihan ko na. Ang tapang na harapin ang katotohanan iyon ang simula ng pagbabago. Hanggang dito ang kwento ni Gaing. Sarah Miller. Isang malaking pagbabagong idinulot ng maliit na katapangan. Ang 3 minutong video ng isang guro ay yumanig sa buong lipunan ng Amerika at nagbigay ng bagong pag-asa sa ugnayang Pilipino-Amerikano. Ang mensaheng ibinibigay sa atin ng kwentong ito ay kapag mayroon tayong tapang na harapin ang nakaraan, doon lamang natin malilikha ang isang tunay na hinaharap. Kung nais ninyo ring maging bida ng isang matapang na pagbabago, mangyaring ibahagi ang video na ito para mas maraming tao ang humarap sa katotohanan at tumahak sa daan ng pagkakasundo. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang aming channel. Sa susunod, maghahatid kami ng isa na namang nakakaantig na kwento. Maraming salamat. 242.3